Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pantaleon. Taong 1970, Mahaplag, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang liblib na lugar ang pamilya ni Pantaleon. Milya-milya ang distansya nito sa baryo, kaya nakakapunta lang sila roon kapag meron silang kailangan. Kadalasan, pagbebenta ng gulay tuwing ika-4 na linggo ang dahilan ng pagbisita sa baryo. Kapag wala naman silang paninda, paniguradong bibili lang sila ng mga kailangan. Sa kanilang lugar, maliit lang ang tirahan nilang kubo. Sa paligid nito, mga sakahan ng gulay, tapos balon na pinagkukunan nila ng inumin. May mga bukal at maliit na lawa rin sa paligid na kalimitan namang pinapaliguan nilang magkakapatid. Ayon sa kanya, wala naman talagang espesyal sa pamilya nila. Kagaya lang din sila ng ibang mahirap na araw-araw nagtatrabaho para makaraos. Dagdag pa niya na, bukang liwayway pa lang, gising na silang lahat para gawin ang kanilang mga trabaho. Bago sumapit ang 6:00, wala na sa bahay nila ang kanilang ama. Bale, silang magkakapatid na lang doon ang naiiwan para tumulong sa mga gawaing bahay. Ang mga nakatatanda naman niyang kapatid, umaga pang nagsisimulang gumapas sa kanilang taniman. Pagkatapos mag-iigib ang mga ito, tsaka pa lamang sila nito aayaing maligo. Ngunit kahit gano'n ang tinatamasa nilang buhay, aminado siyang masaya naman. Ang kaso lang pinuno, nung magkaedad na siya, may napansin siyang kakaiba sa kanyang ina. Bilang siyang anak na pinakamalapit dito, lahat ng kilos nito alam niya. Hindi nagtagal, dito niya nakita sa kauna-unahang pagkakataon ang pinakatago-tago nitong bagay. Aksidente niya lang itong nadiskubre, kaya nung nalaman ito ng nanay niya, agad siya nitong kinumpronta. Paulit-ulit siya nitong tinanong sa kanyang mga nakita hanggang sa napilitan na rin siyang umamin. Ayon kay Pantaleon, di naman niya dapat makikita ang bagay na yon. Kaso lang palaging madumi ang altar, kaya nagpasya siyang linisin ito. Bukod kasi sa libre naman ng kanyang oras, hindi na niya maasiwang tingnan yung mga dumi doon ng butiki at kung minsan pa, malalaking daga. Wala naman siyang inisip na kakaiba sa altar nila dahil karamihan sa mga nakalagay, mga ordinaryong santo lamang. Yun nga lang, punong-puno na ng alikabok at sapot dahil sa tagal nang hindi yun nagagalaw. Pagkuha naman niya sa mga ito, may napansin siyang isang bagay sa pinakalikod ng mga santo na nakabalot sa tela. Inakala niya nung una, rebulto yon ng birhen pero pag alis niya ng telang yon, tumambad sa kanya ang isang tuyot na kamay na nakapako sa kahoy. May matatalas itong mga kuko, tapos ang kabuuan ng balat nito, nangingitim na. Dala ng kuryosidad ni Pantaleon, hinawakan niya ang bagay na yon. Subalit paglapat doon ng kanyang palad, may mga narinig siyang bulong. Mga bulong ng taong parang humihingi ng tulong. Unti-unti na rin nag-iiba ang kanyang pakiramdam na animoy nasusuka siya. Kaya bago pa man lumala ang lahat, binalik na niya ang kamay sa dati nitong kinalalagyan. Alam ni Pantaleon na walang nakakita sa kanya roon, kaya hindi niya naisip kung bakit ito nalaman ng kanyang ina. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, hinawakan nito ang kanyang kamay, sabay ipinakita nito ang marka ng bagay na kanyang hinawakan. Bulong pa nito sa kanya, wag na wag niya itong uulitin kung ayaw niyang mamatay ng maaga. Matapos naman itong makapagsalita, hinayaan na siya nitong magtrabaho para sa araw na yon. Ang kaso lang, habang naglilinis siya, di na talaga mawala sa isip niya ang kamay na nakapako sa kahoy. Di man niya sabihin pero nahihiwagahan siya rito. Kapag nakikita nga niya ang altar,
Nagmamalabis siyang muli itong lapitan para matingnan. Ngunit dala ng matinding takot sa kanyang ina, hindi na niya ito ginawa pa. Sa paglipas pa ng mga araw, ang altar na nagsisilbing sentro ng kanilang pananampalataya ay unti-unti nang nagbago sa kanyang paningin. Pakiramdam niya, hindi na nagmumula roon ang kapangyarihan ng Panginoon, bagkus isa na itong instrumento ng nilalang na naghahari sa kadiliman. Bilang binatilyong may maayos ng kaisipan, hindi niya maiwasang maipagtanong ito sa kanyang ina. Maraming beses na rin niyang pilit itong ibinaon sa limot, pero habang tumatagal mas lalo lang tumitindi ang kanyang pag-aasam na ito ay muling masilayan. Kalaunan, nang hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, dito na siya gumawa ng aksyon sa kalaliman ng gabi. Nasa kasagsagan noon ang hating gabi, nang pumuslit itong si Pantaleon sa kanyang silid. Paglabas naman niya rito, agad niyang pinuntahan ang altar. Kampante siyang wala na roong tao, lalo pat masyado ng malalim ang gabi. Ngunit, pagkahawi niya ng kurtina na nagdudugtong sa sala, nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod, habang may nakapatong sa ulo nito na itim na kandila. Hubot-hubad din yon, ngunit kapag tinitingnan niya ito, napapansin niyang parang burado sa kanyang paningin ang buo nitong katawan. Matapos naman niya itong masilayan, sinubukan niyang magtago sa kurtina pero bago pa man siya roon makalayo, tinawag na siya ng kanyang ina. Nang marinig niya ang boses nito, hindi niya maiwasang pangilabutan. Yung tinig kasi ng nanay niya, napakalayo sa tinig na nakasanayan niya. Di lang yan, garugal din ang boses nito. Animoy hirap na hirap yung magbanggit ng mga kataga. Makalipas pa ang ilang minuto, pinili naman niyang sumunod sa sinabi nito. Habang binabagtas niya ang daan, ramdam na ramdam niya ang pagiging lantang gulay ng kanyang tuhod at braso. Nanginginig na rin ang kanyang katawan na parabang ilang hakbang pa, babagsak na siya. 2 dipa ang layo sa kanyang ina. Napilitan naman siyang huminto. Habang lumalapit kasi siya sa kinaroroonan nito, pansin na pansin niya ang itim na enerhiya na pumapalibot dito. Maya-maya pa, nang maramdaman naman yon ng nanay niya, dito na ito nagsimulang humarap sa kanya. Akala ni Pantaleon, ordinaryo pa rin ang wangis ng kanyang ina sa mga sandaling yon, pero nagkamali siya. Dahil pagharap na pagharap nito, bumungad sa kanya ang animoy wangis ng isang demonyo. Mabilis naman itong bumalik sa normal, pero ang nakita niya, kailan may hindi na mabubura ng isip niya. Paglalarawan niya noon sa wangis ng kanyang ina, may matutulis itong tenga, tapos mahabang pilik mata. Kulay pula rin ang balat niya, tapos itim lahat ang kanyang mata. May 4 na pangil din ito, na kahit hindi ito ngumisi, makikita mo itong nakausli. Bagaman segundo lang niya itong nasilayan, nagdulot ito sa kanya ng matinding takot. Takot na halos sumira na sa kanyang bait. Panay ang pagsisigaw noon ni Pantaleon sa loob ng kanilang bahay, ngunit kahit isa sa kanyang mga kapatid, walang nakarinig. Di nagtagal, nang bumaba na ang nararamdaman niyang tensyon, dito na siya nagsimulang magtanong sa kanyang ina. Nakiusap din siyang ilayo na nito ang hawak nitong tuyong kamay dahil kapag nakikita niya ito, nakakaramdam siya ng kakaiba. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, ngumisi lang naman ito habang nagsasalita. Pantaleon, anak, huwag kang mangamba. Alam mo ba, ang kinakatakutan mo, ang siyang nagliligtas sa atin sa araw-araw. Kinagabayan niya tayo. Kaya imbis na magsalita ka ng hindi maganda, magpasalamat ka. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan itong iniabot sa kanya ang kamay na hawak nito. Sapilitan siyang pinahalik dito ng kanyang ina, kaya wala naman siyang nagawa. Pagkatapos,
Isinama siya nito sa harap ng altar para muling manalangin. Siyempre bilang bata, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. 2 oras pa ang lumipas ng kanilang pagdarasal. May mga narinig silang yapak na dumaan sa harapan ng bahay. Nang mapansin naman yon ng nanay niya, agad siya nitong inabisuhang buksan ng pinto para kunin ang iniwan ng kaibigan nito. Takang-taka man sa sinabi, napilitan siyang sumunod. Sa isip-isip noon ni Pantaleon, nababaliw na ang kanyang ina, pero pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang mga nakasakong binhi kasama ng mga sariwang karne ng hayop at iilang mga inumin. Bago niya ito kunin, ilang beses muna niyang tiningnan ang buong paligid. Mahirap na, baka bitag lang pala ito ng nilalang na nag-iwan dito. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang walang nagmamasid, dito na siya nagdesisyong ipasok ang karne at binhing na iwan sa labas. Pagkagawa naman niya nito, dali-dali siyang bumalik sa kanyang ina para magtanong. Sa dami kasi ng mga nakuha niya, alam niyang hindi isang ordinaryong tao ang nagdala nito. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, inilahad nito sa kanya na kapre ang nagdala ng lahat ng bagay na nakuha niya. At ang kamay na pagmamay-ari nito ay mula sa hari ng mga kapre. Itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang nilalang ang naghahari sa mga kapre, kaya hindi ito basta-bastang nakukuha. At naging posible lamang ito sa kanyang ina ay dahil sa pagkakaroon nito ng kakambal na nilalang na kabilang sa lahi ng mga maharlikang kapre. Matagal niya itong nakasama, ngunit dahil sa sumpang namamagitan sa kanila, hindi rin ito nagtagal sa mundo. Sa harap ng kamatayan nito, pinutol nito ang kaliwa nitong kamay upang magsilbing regalo sa kakambal nitong tao. Matapos nun, dito na nagsimula ang kapamahalaan ng nanay niya sa lahat ng mga kapreng nakapaligid sa kanila. Aminado rin itong may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa, dahilan para mas mapataas pa nito ang antas ng kanyang karunungan sa paglipas ng panahon. Nabanggit din ng nanay niya na ang tungkol sa mga pinatay nitong kauri niya dahil sa inggit at madalas na pananalasa nito sa kanilang lupa. Nang marinig naman ni Pantaleon ang lahat ng sinabi nito, napalitan ng paghanga ang takot na kasalukuyan niyang nararamdaman. Nang mapansin naman ito ng kanyang ina, ngumiti lang naman ito habang humahawak sa kanyang ulo. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, inabisuhan siya nitong pumasok sa kanyang silid. Magmula noon, mas lalo pa siyang naging malapit sa nanay niya. Hindi niya hinahayaang lumipas ang araw nang wala siyang nalalaman at natututunan. Sa pagtagal, ang kanyang kamalayan sa mundo ng lihim na aral ay mas lalong lumawak. Kahit lihim na karunungan ng kaliwa ang kanyang pinag-aaralan, hindi siya gaanong nababahala dahil sa alam niya ang mga limitasyon nito. Umiiwas din siya sa mga ritual na may malalim na kabayaran sa kalusugan at kaluluwa. Dumaan pa ang maraming buwan, napansin ng kanyang ama ang naging pagbabago niya. Dahil dito, sa halip na panatilihin pa siya nito sa poder ng nanay niya, nagdesisyon itong isama siya sa bukid. Subalit alam ni Pantaleon na huli na ang lahat. Kahit anong gawin ito para siya ay makumbinsi, wala na itong magagawa pa para magbago ang kanyang kamalayan. Gayunpaman, ikinatuwa naman niya ang pagsama rito. May basbas din ito mula sa kanyang ina, kaya wala siyang ipinag-aalala. Subalit, sa paglipas ng mga araw, may naramdaman siyang kakaibang panganib. Isang pangyayaring alam niyang nagaganap na sa loob ng kanilang lupain. Dala ng kanyang kuryosidad, nagdesisyon siyang kausapin ng kanyang ina. Isang hapon pag-uwi nila, nadatnan niya itong nagbubuhos ng abo sa mga pundasyon ng bahay. Bumubulong din ito ng mga dasal, kaya nang marinig niya ang panalangin ng konsagrasyon, dali-dali niya itong nilapitan. Nay, ano ang nangyayari?
Ba't naghahanda kayo? Nang marinig naman ito ng kanyang ina, agad siya nitong inakbayan habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa pagdaan ng mga rebelde sa kanilang lupa. May mangilan-ngilan sa mga ito ang aswang, kaya hindi sila maaaring maging kampante sa pagsalubong sa mga ito. Nabanggit din ito na mamayang gabi mangyayari ang pagsalakay, kaya kinakailangan nilang maghanda. Mariin din itong inilahad. Likas na galit ang mga kapre sa mga aswang, kaya kung hahayaan nila itong lumapit, may posibilidad na sumiklab ang kaguluhan sa dalawang lahi. Kung iisipin, ayaw naman talaga ng kanyang ina na magkagulo. Ang problema lang, ang mga nilalang na matagal na nitong kaibigan. Alam niyang hindi niya ito kayang pigilan, kaya wala siyang magagawa kundi samahan ang mga ito kung sakali man. Dagdag pa ng kanyang ina, walang kapamahalaan ng kamay ng hari na pigilan ang mga ito na ipagtanggol ang lugar na kanilang pagmamay-ari. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nalaman niyang nasagap ng kanyang ina ang balita sa mga uwak na nagsisilbing tagapagmasid ng mga kapre. Ilang kilometro na lang din ang layo nito sa kanila at base sa tinatahak nitong daan, walang duda na mapapadpad ito sa kanilang tahanan. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ina, na ipagbigay alam din ito sa kanya ang paghahanda ng mga nilalang para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Bagaman kaya niya pa itong pigilan, hindi niya masabi kung hanggang kailan niya ito magagawa. Pagkatapos naman itong makapagwika, minabuti naman niyang maghanda. Bit-bit ang talibong ng kanyang ama. Direkta siyang tumungo sa hasaan para patalimin ito ng husto. Habang ginagawa niya ito, maigi niyang pinakiramdaman ang bawat punong pinagtitirhan ng mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na nga niya nakumpirma ang ibig sabihin ng kanyang ina. Nakakabahala man ang galit ng mga kapre, hindi siya roon nagpatinag dahil sa alam niyang kaibigan niya ang mga ito. Pagpatak naman ng dapit hapon, binalot ng katahimikan ang paligid. Masamang pangitain ito para sa kanila dahil sa paniniwalang may mangyayaring hindi kaaya-aya pagkatapos ng isang matinding pananahimik. Ilang oras pa ang dumaan, may mga nakita na nga silang sulo na nagmumula sa bundok. Para naman hindi ito mapansin ng kanyang mga kapatid, agaran niyang isinara ang lahat ng mga nakabukas na bintana. Kahit napapansin na siya noon ng tatay niya, hindi niya itinigil ang kanyang pagtarangka. Maya-maya pa, pagsindi naman nila ng gasera, ang ama na niya mismo ang nag-abiso sa kanyang mga kapatid na pumasok na ito sa silid. Padabog din ang naging utos nito, kaya walang nagawa kahit ang mga matatanda, kundi ang sumunod. Nang mapansin naman ng panganay nila ang kanyang pananatili, sapilitan naman siya nitong hinila papasok. Subalit agad itong pinigilan ng tatay niya. Iwan mo itong si Pantaleon. Meron lang kaming pag-uusapan. Maghintay lang kayo sa loob. At maya-maya pa papasok na rin to. Nang marinig naman ito ng kuya niya, wala naman itong nagawa kundi ang bitawan siya. Hindi nagtagal. Paghawi naman ito ng kurtina, yun ang naging hudyat ng kanyang ina para pausukan ng loob ng silid. Sa isang iglap, agad naman nilang narinig ang mga kalabog buhat sa paghandusay ng mga ito. Hindi naman nila yun gaanong pinansin, lalo pat nakatuon ang kanilang wisyo sa hanay ng mga rebeldeng papalapit. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimulang mag-usap ang kanyang mga magulang. Habang siya ay nagmamasid, ramdam naman niya ang animoy pag-ahon ng mga nilalang sa mga punong nakapalibot sa bahay nila. Pagdungaw naman niya sa siwang, dito niya nakita ang pangkat ng mga kapre na nakaupo malapit sa ugat ng bahay nila. Bawat isa sa mga ito may mga hawak-hawak na tabako na siya namang walang patid nilang niyuyup-yup. Sa kaliwang kamay naman nila, naroon ang malaking tipak ng kahoy na nababalot sa bakal. Bawat isa rin sa mga kapreng nakita niya, nakasuot ng makapal na balat ng kahoy na parabang itong ginagamit nilang kalasag
para mapaghandaan ang nalalapit na labanan. Matapos naman niya itong masilayan, bahagyang nabaling ang kanyang atensyon sa kinaroroonan ng kanyang ama't ina. Napansin niya kasing parang alam na rin ng tatay niya ang tungkol sa mga pinaggagawa nila. Ang hindi lang nito maunawaan, bakit may paparating na mga kalaban, gayong tahimik naman silang namumuhay sa lugar. Mariin din itong inilahad. Ayaw niya ng gulo, kaya kung maaari kausapin nila ang mga rebelding paparating. Ang kaso lang, wala naman itong maisip na paraan para yon ay gawin. Hindi naman kasi pwedeng basta-basta na lamang niyang komprontahin ang mga ito, lalo na't bawat isa dito armado. Hindi lang yon, hindi rin nila alam ang isip ng mga taong yon, kaya may posibilidad na paslangin sila nito sa sandaling hindi nito magustuhan ang kanilang mga sasabihin. Sa mga sandali ding yun ayon sa nanay niya, isa na lamang ang magagawa nila. At yun ay walang iba, kundi hayaang lumapit ang mga rebelde. Kokomprontahin nila ito sa loob ng kanilang tahanan at kapag hindi pa ito sumunod sa kanilang mga babala, bahala na ang grupo ng kapres sa kanila. Kahit alam nitong malalagay sa panganib ang kanilang buhay, nagdesisyon itong makipagsapalaran, alang-alang sa ikakagaan ng kalooban ng kanyang asawa. Nang marinig naman ng kanyang ama ang pasya ng kanyang ina, napilitan na itong sumang-ayon. Kung iisipin, wala naman talaga itong mapagpipilian sa una pa lang. Dahil sa ganoong kasunduan, matyaga nilang hinintay ang pagdating ng mga rebelde. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, napadpad na nga ang mga ito sa taniman nila ng gulay. Diretso nitong tinahak ang daan papalapit sa bahay, hanggang sa marating na nito ang kanilang bakuran. Dahan-dahang binuksan ng isa sa mga ito ang pinto. Kaya nung maramdaman nito ang pinakamalapit na kapre, hindi ito nagdalawang isip na ihambalos dito ang dala nitong tipak ng kahoy. Sa sobrang bilis ng pagkakapalo, parang pakong bumaon sa lupa ang taong yun. Labis naman itong ikinagulat ng commander ng grupo, kaya nung akmang gagantihan na nila ang nilalang, dito na nagsimulang magsalita ang tatay niya ng may buong pagpapakumbaba. Huwag niyo nang dagdagan ng tensyon. Kasalanan niyo din naman kung bakit namatay ang kasama ninyo eh. Hindi kayo nagpapaalam. Kaya para sa mga nilalang na naninirahan dito, meron kayong masamang binabalak. Mas mabuti pa, maglakad na lang kayo papalayo. Kalimutan niyo na ang nangyari para makarating kayo sa inyong paroroonan ng ligtas at may isang kasama lang na nalagas. Nang marinig naman ito ng commander, dito na ito nagsimulang kumilos. Matapang itong pumasok sa loob ng bakuran at nung nakaharap na ito sa kanyang ama, hindi nito maiwasang sumagot. Wala kaming intensyon na masama. Makikihingi lang kami ng maiinom at pagkain, pero hindi naging maganda ang inyong pagbate. Sa tingin mo kaibigan, alis kami nang hindi nakakapaghigante sa mga yan? Kasabay ng pagwika ng commander ay ang dahan-dahan namang pamumula ng mata nito. Bigla rin itong naglaway ng walang tigil, indikasyon na kabilang pala ito sa mga aswang na namumuno. Nang mapansin naman yun ng mga tao nitong kasama, abot langit naman ang kanilang pagtataka sa kadahilan ng parang hindi man lang ito nagulat sa ipinakita ng pinuno nila. Animoy bawat isa sa mga ordinaryong rebelde, sanay nang makakita ng ganon. Matapos naman nila itong masilayan, sinubukan pa ng kanyang ina na magkaroon ng negosasyon sa pagitan ng mga panig nila. Ngunit sa kasamaang palad, masyadong matigas ang ulo ng commander. Hindi ito naniwala sa kanilang mga babala na parabang itinuturing nitong malaking insulto ang katotohanan ng kanilang sinasabi. Dahil sa ganoong pangyayari, ang kanyang ina na mismo ang nagkusang tumahimik para mapagbigyan ng kagustuhan nito. Sa halip di na makinig pa sa payo ng kanyang ama, ginawa nito ang nararapat. Walang sabi-sabi, agad itong nagbaba ng utos sa mga kapre, dahilan para buong puwersa itong sumugod. Nang marinig naman ito ng mga kapreng nakatayo sa likod ng bahay, humugot naman ito ng mga puno sa lupa na siya namang kanilang ibinato sa hanay ng mga rebelde.
Pagwasiwas naman ito sa paligid, kitang-kita nila kung papaano nito walisin ang iilang mga kalabang nakatayo. Dahil sa pangyayari, malaking parte ng pangkat ang malubhang nasugatan. Karamihan dito mga pangkaraniwang tauhan lang, kaya inaasahan nila na hindi pa roon magtatapos ang laban. Dumaan pa ang 5 minuto. Unti-unti na ring nagpalit ng anyo ang mga rebelding may dugo ng aswang. Napilitan na rin yung iwan ng kanilang mga armas upang mapagtuunan nila ng pansin ng pag-ilag at pag-atake sa mga kapre. May mangilan-ngilan din sa mga itong sumugod sa kinaroroonan nila Pantaleon sa paniniwalang sila ang susi para mapasuko ang mga kapre. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, hindi rin pala basta-basta ang kanyang ina. Pagsilay nitong papabulusok na ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan, taimtim naman itong nagdasal, kasabay ng dahan-dahan itong paglapat ng kanyang kamay sa kanyang muka. Matapos nun, hinugot nito sa kanyang bulsa ang kamay ng kakambal niya bago ito umihip ng mga buhay na kataga sa hangin. Nang magawa na ito ng kanyang ina, laking gulat na lamang ng aswang nang bigla itong sinuwag ng 2 kapre. Dahil sa pangyayari, agad namang tumilapo ng mga ito na siyang naging sanhi para magkagulo ang lahat. Matapos ang mga pangyayaring yan, walang patid na ang naging paglalaban ng mga ito. Kahit saan sila lumingon, may nakikita silang mga aswang na nagtutulong-tulong para pabagsakin ng mga kapre. Di naman ito'y kinabahala ng kanyang ina. Gawa ng nasa humigit 15 ang mga nilalang na naninirahan papaikot ng bahay nila. Idagdag mo pa rito ang mga kapreng malapit nang dumating para magpaabot pa sa kanilang karagdagang tulong. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, nakapagtatakang hindi pa rin natitinag ang mga rebelde. Kahit marami na sa kanilang nailibing ng mga ito sa lupa, nagpatuloy pa rin ang kanilang pakikipaglaban hanggang sa tuluyan na itong malipol. Hindi nagtagal, tanging ang commander na lamang ang naiwan sa halos 40 miyembro ng pangkat nito. Duguan itong tinantana ng kapre at ang kalahati ng katawan nito nakalibing na rin sa lupa. Mabilis na rin ang paghahabol ng kanyang hininga kasabay ng dahan-dahan itong pagbalik sa orihinal niyang wangis. Maya-maya pa, nang mapansin naman yun nila Pantaleon, dali-dali naman nila itong nilapitan. Nang makaharap na nila ito, sinubukan nila itong kausapin ukol sa ginawa nito. Pagtatapat pa nila na, may iwasan sana nila ang ganoong pinsala kung nakinig lang ito sa kanila. Ngunit, nang marinig yun ng commander, ngumisi lang naman ito habang nagmamasid. Kalaunan, nagsimula na rin itong magbahagi ng mga istorya at dahilan ukol sa kanyang naging pasya. Hindi lang kami maliit na grupo. Kabilang kami sa isa sa mga sangay ng aming kuta. Ngayong naubos nyo kami, hindi titigil ang aming mga kasama na hanapin ang salarin sa aming pagpanaw. Di magtatagal babae. Matutunton at matutunton nila ang kinaroroonan ninyo. Kung ako sa inyo, umalis na kayo rito. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, bahagya naman itong pumaligid sa kinaroroonan ng commander. Matapos naman niya itong gawin, nagturo ito sa likurang bahagi ng kanilang bahay na parabang meron itong nais ipakita. Dala naman ang kuryosidad ni Pantaleon, agad naman siyang lumingon kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata buhat sa mga nilalang na bumungad sa kanya. Ayon dito, maliban sa mga kapreng namamahay malapit sa bahay nila, may nakita siyang lehiyon ng mga nilalang na halos 2 beses na mas malaki sa kanilang mga kaibigan. Sa sobrang taas ng mga ito, halos hindi niya magawang masilayan ang kanilang mga ulo at wangis. Napakarami rin ito na animoy kaya nitong patagin ang kabuuan ng lugar kung ito ay nanaisin ng kanyang ina. Pagsilay naman dito ng commander, biglang umihip ang isang malakas na hangin kasabay ng paglaho ng nilalang. Matapos nun, hindi na ito nawala pa sa isip niya.
Sa halip din na ipagmayabang ang kanilang kuta, tila bang mas lalo itong nasindak. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti nitong ibinaling sa kanyang ina ang paningin nito habang nagsasabi ng, Anong klaseng demonyo ka? Matapos naman itong makapagwika, bigla naman itong pinalo ng kapre na nakatayo malapit sa kanila. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas nito, para itong nadurog na pakwan. Agaran din itong binawian ng buhay, kaya sa halip na matakot sa mga banta nito, napilitan na lang din siyang kaladkari ng bangkay ng commander patungo sa ukang hinukay ng mga kapre, ilang metro ang layo sa kanilang tahanan. Dumaan pa ang mga araw, isinama siya ng kanyang ina patungo sa kutang sinasabi ng pinatay nila. Sa hindi malamang dahilan, tila bang parang alam nito kung saang lugar sila pupunta. Nang marating naman nila ang pugad ng mga aswang, kaswal na nakipag-usap sa mga pinuno ang nanay niya. Sumang-ayon ito sa kanilang nais, kaya nung nagkasundo na, masaya silang umuwi sa kanilang tahanan. Mula noon, wala nang naging paramdam ang mga rebelde. Nagpatuloy na rin ang kanyang pag-aaral hanggang sa nakuha na niya ang lahat ng karunungan ng kanyang ina. Ang hindi lang din niya noon natangan ay ang kamay ng kambal nito na may kakayahang mamahala sa lehiyon ng mga kapre. Tinraidor na rin sila ng mga rebelding aswang hanggang sa napaslang na ng mga ito ang tatay niya. Ilang taon ding namuhay sa takot si Pantaleon bago siya nagkaroon ng ordinaryong buhay. Sa kasamaang palad pinuno, siya lang ang nakaligtas sa kanyang mga kapatid. Magmula rin noong siya ay nakatakas, wala na siyang naging balita sa mga ito. Ngayong matanda na siya, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang lahat ng pangyayari, lalong-lalo na ang namumukod tanging kakayahan ng Maharlikang kapre.